Hindi ko sure kung tama yung spelling ko dyan sa technique ha, pero I think tama. Okay, ano nga ba ang pag-uusapan natin na konsepto? Okay, unang-una, itong tinatawag nating false dilemma. Okay? So, itong false dilemma, kadalasan pinag-uusapan ito sa logic. Okay, kung I think lahat tayo nakapag-enroll ng logic, kung natatandaan pa niyo yung logic natin, meron tayong mga dilemmas na pinag-usapan doon. Yung iba't iba, may iba Latin pa nga. Ako personally nakapagturo ako ng um 2 semesters na logic. Okay? Kaya lang, nung pangatlong semester na hindi ko na tinanggap kasi na medyo mahirap talaga para sa akin, no? Bakit binigyan ako ng subject? Kasi yung undergraduate program ko or course ko is philosophy. Okay, kaya binigyan ako ng subject. And then, yung masters ko naman is psychology, pero yung puso ko wala na talaga sa philosophy, dito na talaga sa psychology. Kaya nung pangatlong semester na binitawan ko na, hindi ko na tinanggap. Gusto ko lang mag-focus doon sa mga psychology related subjects. Kaya yun, ito na-encounter ko na itong term na ito at kaya pag-usapan din natin. Meron din ito sa psychology. Pasok din ito doon sa tinatawag nating cognitive bias. Okay? At itong mga cognitive bias, itong mga social trap, pinag-uusapan ito sa social psychology at sa cognitive psychology. At ito, ipipresenta natin, alamin natin kung ano ito at ano ang halimbawa natin na na-observe natin sa mga nangyayari dito sa ating kapaligiran. Ito, ano nga ba itong false dilemma? Okay, so a logical fallacy that presents only two extreme, often opposing options as the only possibilities when in fact more alternatives exist. Ayan, so mga learners. So, simple lang, ayan, cognitive bias, social trap ito, at ito logical fallacy na kung saan magpe-presenta lang ng dalawang option. Yung posible yung isang tao or magpe-presenta lang ng dalawang argument na matatrap ka na yan lang yung pagpipilian mo. Okay? Kung ano yung pagpipilian mo, posibleng gagamitin din yan in the future against sa iyo. Okay? So kaya nga natatrap ka. Mental trap, cognitive trap, or social trap. So punta tayo dito sa posibleng magiging halimbawa natin mga ka-learners. Ito si Congressman Janet Garin. Oh, I think kilala natin itong lahat kasi sumikat ito nung time ni Pinoy. Okay? Oh, magandang hapon kay Romeline Arcilia. Okay, maligayang pagdating dito sa ating channel po. Pakinggan natin dito tapos ipapaliwanag ko nasaan nga ba dito ang false dilemma. Okay, pakinggan natin ha. Half then, a little more than half, no? Baka 2/3 will be in favor, 1/3 will not be. It's a moving number, no? It's a moving number. So nung una, yung una medyo marami, no? Mas marami nung una. Yung iba later on, syempre, marami kasi nagsasabi na okay, kung tingnan mo sa papel, kung tingnan mo sa complaint, sa ebidensya, talagang may probable cause. So balit syempre, tinitingnan naman nila on the other side, yung ayaw nila ng, even if it's our moral obligation and our duty. Syempre meron ding iba na Ayan mga ka-learners ha, natin niya. It's our moral obligation, it's our duty. Tapos ito kasunod. Ayaw nila na magkaroon ng political enemies, yung mga ganyang bagay. Kasi syempre lalo na kapag sabihin na natin yung geographical location, kapag ikaw ay ang distrito mo ay nasa Mindanao, minsan kailangan mong balansehin kasi merong mga tao na ang kanilang pananaw is based on emotions. So kung ikaw ay nasa area na yun, no, meron ding iba na mga nagsasabi na initially okay pero merong factor kasi may mga groups with influence, no, na, or let's say merong mga kumakausap din sa kanila na to protect, no, the vice president. So mga ganong bagay. So ayan mga ka-learners, so napakinggan ninyo si Janet Garin, may iba pa tayong halimbawa dito. Puntahan natin si Terry Redon. Explain muna natin nasa nangyari dito yung false dilemma. Ito na nga sinasabi ni Janet Garin, kasi daw aabot ng half yung boboto kasi sa tingin nila may probable cause. Tapos iyon nagpinost ko siya
Kasi minention niya yung moral obligation. Tapos sinundan niya na ayaw ng iba ng political enemy, ayaw ng kaaway. So natatrap dito, saan dito lumalabas? Again, ito'y tungkol dito sa magiging botohan sa impeachment, mga ka-psychology learners. So pinapalabas dito nila na dalawa lang yung option mo, boboto ka na impeach si VP Sara or boboto ka na hindi i-impeach si VP Sara. Kapag pipresenta din nila, tinatrap din nila na kung saan kapag boboto ka ng pag-impeach dito kay VP Sara, sinundan mo yung moral obligation. Yan yung pinapalabas. Pangalawa, kung hindi ka boboto ng pag-impeach kay VP Sara, again, dito rin may kasunod din yan, may naka-attach din na, kasi dahil, anong tawag nito? Natatakot ka sa mga magiging political enemies mo or doon sa mga grupong ayaw ipa-impeach si VP Sara. So tinatatrap nila dito. Tinatrap nila at the same time, hinahanda nila sa mga posibleng magiging paninira doon nila sa ibang tao. Ito na nga, halimbawa, kung boboto pabor sa kanila, kasi alam natin, medyo hindi ka paniwala kung boboto si Janet Garin sa hindi pag-impeach kay VP Sara. Of course, expected na ito si Janet Garin na boboto ito pag-impeach kay VP Sara. So kung ibang boto ng mga congressman pabor dito sa kung anong gusto ni Janet Garin, ipapalabas na yung desisyon niya ay ayon sa moral standards. So gaganda ang masasabi ni Congressman Janet Garin doon sa mga congressman pabor sa kanila. Yung hindi naman, halimbawa, boboto yung isa, halimbawa si Pulong Duterte. Hindi na lang kasi Duterte din yun. Sabihin natin si Egay Erice. Halimbawa, so kung si Egay Erice hindi boboto pabor sa impeachment kay VP Sara, sasabihin nito na ayaw ng political enemy. Again, tinetrap nila dito sa dalawang option lang. But in reality, mga ka-learners, mayroong pangatlong option. Yung mag-abstain ka. Ibig sabihin, hindi ka boboto. Pwede naman yun. At the same time, meron din namang options. Meron din mga posibleng ibang paliwanag kasi tinetrap din nila dito sa dalawang paliwanag lamang. Sinusunod yung moral standards or ayaw mo ng political enemy. So, dyan lang sa dalawa. Again, balikan, tingnan ninyo ang definition. Nililimit ka lamang sa dalawang options. Pwede naman, kasi pwede naman pangatlong option. Pwede naman boboto na pabor sa impeachment dahil nga totoong nakita na may ebidensya. Pwede din namang boboto na hindi pabor sa impeachment kasi wala talagang nakikitang ultimate facts or matibay na ebidensya or probable cause na mataas yung possibility of conviction. Pwede din man so apat na or mayroon na tayong 5 options kasali yung abstain, di ba? Yet pagpresenta nila dito in public, nililimita lamang sa dalawa para kapag yung ibang congressman lalo na malilimita lang dito, matatrap na. Okay, mamaya ipepresenta natin kung ano magiging epekto nito, ano magiging resulta nito sa posibleng botohan sa impeachment. Na punta tayo dito kay Congressman Terry Ridon. Okay, mga ka-learners, comment kayo dyan kung may katanungan kayo or kung agree or hindi kayo kung agree or disagree kayo dito sa mga paliwanag natin. Ito, pakinggan natin si Terry Ridon. Questioning the constitutionality of the impeachment proceedings. This is bad faith legal strategy on the part of the Vice President. Hindi ba? Kumbaga, sa isang bahagi, sina-challenge mo yung entirety of the proceedings dahil katawa-tawa ho sila. Pagka meron ho silang Supreme Court petition pa, samantala magpapakita ho sila sa Senate Impeachment Court para depensahan po ang pangalawang Pangulo. After finding probable cause. So, dito, anong sinasabi ni Congressman Terry Ridon? Ito, sa tingin ko nakikita, pumapasok din ito doon sa false dilemma. Kasi nga, dalawang option lang niyang binibigay dito. Kung sasali kayo sa, mag-a-attend kayo sa impeachment trial sa Senado, withdraw ninyo yung sa Supreme Court.
Or kung hindi ninyo i-withdraw, yung sa Supreme Court, dapat hindi kayo sasali doon sa impeachment trial sa Senado. So, nililimita lang niya. Kasi mga ka-learners, kung titignan natin, pwede naman, di ba, na sasali yung kampo ni VP Sara or si VP Sara mismo doon sa impeachment trial. Kasi nga, trial, mabibigyan sila ng opportunity doon na magpresenta ng ebidensya, magtanong sa mga witnesses na ipipresenta, at the same time, maghihintay sa magiging resulta ng petisyon. Di ba? Pwede naman, hindi naman imposible, hindi naman ipinagbabawal, yet pinapalabas dito ni Tere Ridon, parang pangit itong depensa ninyo, nakakasira ito sa inyo kasi ito lang dapat, isa lang dapat, aatin kayo, withdraw nyo yung petisyon ninyo, or patuloy yung petisyon, huwag kayong mag-attend. So, nililimita. Again, ito tinatawag natin na false dilemma.